Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo na inyong kasama sa programang Pare. Ito po ay Parenting and Relationship Enhancement. At syempre kasama natin sa ating programa si Paring Dennis Espique at saka si Paring Allison Ko. Purihin po ang Panginoon sa isa na namang weekend na tayo po ay magkasama-sama upang patuloy na mag-aral kung paano po magiging mas mahusay sa ating pagtupad, sa ating gampanin o tungkulin bilang mga ama ng tahanan. At syempre naniniwala tayo na yes, magkakaiba tayo ng responsibilities sa ating pamilya. Iba po ang role ng isang nanay sa tatay at syempre yung mga magkakapatid, yung mga anak. Pero tandaan nyo po, we function as a team. At kagaya po sa isang team, ang ating layunin ay tiyakin na ang bawat isa po ay nakagaganap sa kanilang tungkulin ng merong kaayusan, kahusayan, at pagnanais na ang bawat isa ay maging matagumpay sa kanya-kanyang mga ginagampanang tungkulin. Ano po? At yan ang nais natin. Kaya dito po sa The World Needs a Father ay talagang suportado natin ang bawat isang miyembro ng pamilya sapagkat kagaya po ng aking nasabi, layunin nga natin na tiyakin na tayo po ay nakagaganap sa ating mga tungkulin sa mga larangan o aspeto na kung saan tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Now, sa atin hong pag-aaral this week, napakaganda ho nito. Napakaganda ho nito at pag-uusapan po natin ang pagko-communicate ng ating pag-ibig sa ating mga anak. O specifically, making sure that my kids know a father's love. Mahalaga ito kasi normally pag pinag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-ibig, para bang nagkakaroon ng separation yung role ng father and mother. Parang ganito. Para bang sa iba, ang nanay, siya ang puso ng pamilya. Ang tatay naman ang batas. May mga ganon, Ang nanay po ang hands-on na siyang kumakalinga sa mga bata. Ang tatay naman, kadalasan, ang nagiging provider. Well, kagaya po ng ating napag-usapan sa mga naunang pagtatalakay, may bahid naman talaga ng katotohanan yon. Pero ang hindi po dapat kalimutan, bagamat sabi ko nga, may kanya-kanyang tungkulin, hindi po pwedeng alisin ang katotohanan na kinakailangan po natin bilang mga magulang, tatay at nanay, parehas ay magkaroon ng pagmamahal sa ating mga anak at syempre, ma-communicate ang pagmamahal na yon. Okay, bakit ko nasabi magkaroon ng pagmamahal? Baka sabihin ng iba, hindi ba automatic yung pastor, mahal mo sila? Well, yes. Pero nakakalungkot po dahil sa ating mga pag-aaral, nakita po natin na merong mga tatay na talagang kulang sa aspetong yon. Kaya nga yung problem of fatherlessness is still a problem. Pangalawa, yung pagkukulang pagdating sa pagko-communicate sa ating mga anak. Kayo ho ba, how do you communicate your love to your children? Magandang tanong yan, Paano nyo na ipapaalam sa kanila na sila inyong mahal? Ito po ay isang very challenging na sitwasyon. Dahil alam po natin na ang pag-communicate po ng pagmamahal ay maaaring gawin sa maraming paraan. Naalala ko yung aklat na 5 Love Languages. At napakaganda ho ng aklat na yon kasi nilinaw niya sa atin na ang pag-ibig ay maraming expression. At paminsan po, hindi natin naiintindihan yung pag-ibig na ine-express dahil hindi po ito naipahayag sa mas pamilyar na pamamaraan sa atin. So halimbawa, walang kaibahan yan sa mga lingwahe na ginagamit natin. For example, may magsabi sa iyo in Bicolano, for example, sa wikang Bicolano, sinabi sa iyo sa dialect na Bicolano, yung pong mahal kita. Kaso lang, hindi ka naman nakakaintindi nun. So kahit naririnig mo ito, dahil hindi po ito naipahayag sa lingwaheng naiintindihan mo, ay hindi po ito ma-appreciate, hindi ito maiintindihan. So, the same is true pagdating po sa ating mga anak. Ako po ay merong 2 anak. Yung isa ay kaka-11 lang last January. Yung isa naman po ay 3.5 years old.
Isang babae, isang lalaki. Magkaiba ng edad, malaki ho agwat. Kasi nga po, hindi talaga kami kumuha ng kasambahay o yaya, kaya mas pinili namin na yung talagang maging ready na kami bago ho kami magkaroon ng sumunod na anak. At gusto rin naman namin na maranasan ng aming panganay yung mahaba-habang panahon na ma-enjoy niya kami as parents bago dumating tong pangalawa. Of course, may advantage, may disadvantage yan. Pero ang bottom line po ito, magkaiba talaga sila. Magkaiba sila ng gender, magkaiba sila ng personality, magkaiba sila ng needs, magkaiba sila ng season. So, hindi po pwedeng generic approach lang ito. Kahit sabihin mong parehas mong mahal yan at pantay na pantay ang iyong pagmamahal, well, madaling sabihin, pero paano mo ipaparamdam na pantayan? Yamang magkaiba ang kanilang pagkakaintindi sa pag-ibig. Naintindihan niyo po yun? Malaking challenge yun, ha? Magkaiba sila ng edad, magkaiba sila ng mga love language expressions, at magkaiba din siyempre sila ng season. So yan po ay isang malaking hamon. Actually, ito nga, no? Lalong-lalo na sa mga kaparehas ko na meron kayong higit sa isang anak. Sa amin pong sitwasyon, talagang naalala ko yung mother ko, palagi niyang pinapaalala sa amin. Pag nagkaroon na kayo ng pangalawang anak, kasi nung time na yon, medyo matagal hong solong anak yung aming panganay dahil malaki nga ang age gap nila nung aming bunso. Palaging sinasabi ng mother ko, dapat maulit nyo yan. Ibig sabihin yung ginawa ninyo doon sa panganay, kailangang magawa nyo rin doon sa pangalawa. Otherwise, kawawa naman. At doon ko na-realize yung challenge. Kasi po, pag ginagawa mo naman sa pangalawa, nandun din yung tendency na yung panganay naman, isipin niya, bakit napaka-special nitong pangalawa? Okay? But you have to remind na nung time na nandun din siya sa ganong season, ay ganun din naman ang ginagawa. Kaya lang, syempre, hindi niya natatandaan yon. So maraming mga titimbangin, hindi pala ganun kasimple yon. So dito sa ating pag-aaral ngayon, considering all factors, paano natin titiyakin to? Kagaya po ng aming palaging sinasabi sa The World Needs a Father, anumang bagay na ating ginagawa sa ating anak should be in the context of a healthy relationship with them. Kasi po, kahit anong sabihin natin sa kanila, kahit magaganda yung sinasabi natin, kung hindi po maganda yung relationship na nangingibabaw between the parent and the child, it will be very challenging. Mahirap nilang maintindihan yan at ma-appreciate. So, para po ma-communicate natin properly, you have to make sure na ikaw mismo bilang magulang, bilang tatay o bilang nanay, tiyakin po natin that we really love our children. At nandoon po ang pagnanais na talagang hindi lang mahalin sila, kundi ipaunawa sa kanila ito. Sapagkat sa aming mga napag-aralan, sa aming karanasan, iba ho yung mahal natin ng ating anak at iba rin ho yung talagang sinisikap nating ipaunawa ito sa kanila. For example, sa Hebrews chapter 12, no? Yung Hebrews chapter 12 is that particular portion sa Bible. This was actually taken from the Old Testament. So binabanggit po doon yung discipline. At pinapaliwanag ng Panginoon sa atin, I discipline you because you are my legitimate children. I discipline you because I love you. So pinapaliwanag ng Panginoon na yung ating mga nararanasang pagdidisiplina ay dahil sa kanyang pagmamahal. At ito po ay ginagawa ng Diyos dahil tunay niya tayong anak at tunay niya tayong mahal. So ang laking bagay po yung maipaliwanag sa atin yon. Kasi paminsan, pag hindi mo naintindihan, para bang ang tanong mo, Lord, bakit? Kung mahal mo ko, bakit ganito? Kung mahal mo ko, bakit may ganyang karanasan? Kung mahal mo ko, bakit ganyan? Di ba? Marami tayong ganong klase ng mga katanungan at mga kaisipan. Halimbawa, siguro nung maliliit pa tayo, pag pinapalo tayo ng ating magulang at hindi ini-explain sa atin, paano natin maiintindihan kung ano yung nangyari? Di ba? Lalong-lalo na kung marahil ay hindi ka naman pala guilty dun sa akusasyon sa'yo. Tapos napalo ka, hindi ka na binigyan ng pagkakataong malitis. Ika nga, no? Hindi ka man lang tinanong kung ikaw ba talaga ang gumawa o talagang napagalitan ka na lang. O sometimes, marahil po ay
hindi na ipapaliwanag na ito ay bunga ng pagmamahal. So it gets confusing. So kagaya po ng aking nabanggit, mahalaga po na ito'y linawin sa ating mga anak. So, para po ito'y ating magawa, how do we communicate? How do we make sure na yung mga anak natin, they would know a father's love? Well, ilang bagay po. Una, we have to know their needs. Sa aming pag-aaral sa The World Needs a Father, isang mahalagang bagay ito. You cannot tell your children that you love them if you do not even understand their needs. Kailangan alam mo yung needs nila. Because loving them is all about filling in those needs. Tinutugunan natin yung mga pangangailangan. Paminsan po, ang nakakasama, pagka yung binibigay natin yung gusto at hindi yung kailangan. Diyan po napoproduce yung mga tinatawag na spoiled na bata. Kala nung mga magulang, naibibigay nila yung bagay na marapat, pero in reality, if you are just giving them their wants, not their needs, it's not really love. You are destroying your children. Yan, kaya nga yung pag sinabing spoiled yung anak mo, nako, hindi hindi magandang komento yun. Yan po ay isang negatibong bagay. Ibig sabihin, dahil po sa maling pagbibigay, napapasama yung ating mga anak. So again, we have to make sure that we give them what they need, not what they want. Of course, hindi naman masama na tugunan ang kanilang mga gusto kung nasa tamang paraan, panahon at kakayahan. Pero ang point, mga kapatid, ang mas urgent, mas importante at mas kailangan agad-agad is the meeting of their needs. So alamin natin yung needs nila. At yung pong needs na yan, eto, nagbabago ho yan depende sa kanilang season. For example, yung aking anak na bunso, ganun-ganun din tong panganay nung maliit pa. Nako, talagang playtime. Paulit-ulit ho. Mga laro na, paulit-ulit. Talagang minsan ho, sasabihin, again, isa pa, one more. Nako, talagang pag naglaro kami, for example, 30 minutes o sabihin pa isang oras yan, paulit-ulit. Yun at yun. Talagang pag may nakahiligan, paulit-ulit yan. Ilang beses niyong uulitin within a given period of time. Maaaring nakakapagod, nakakasawa, pero alam niyo ho, pag ginagawa mo, makikita mo talagang yung joy, yung satisfaction ng iyong anak nandoon. So of course, iba naman din yung level ng aking panganay. So kagaya po, paminsan, ako po kasi nagmumotor, itong aking panganay, interesado na rin umangkas. Of course, dati may limitation dahil sa height, hindi kaya, at saka sa age, siyempre, at saka sa pandemic dahil may mga bawal. Pero pagka pwede na po, yun nga po ang ginagawa namin. No? Within the community ay sinasakay ko po sila just for them to experience, no? Maranasan nila, of course, using the safety gears na kinakailangan, of course, within the proper parameters. Pero ang bottom line, mga kapatid, nagkakaroon sila ng magkakaibang interest talaga eh. At yung isa mas physical dahil lalaki. Yung babae naman, iba rin ang pakikitungo sa kanya, no? Yung connection mo through emotions. No? Sa lalaki naman, mostly yung engagement mo sa kanya, sa kanyang play, iba din. So, malaking bagay po sa mga ito is that we understand their needs at makita natin yung kaibahan. Of course, again, adding to this yung personality. Talagang magkaiba. Hindi ho pwedeng sabihin na mahal ko silang parehas at parehas ang aking paraan sa kanila. Nako, pag sinabi niyo ho yan, parang sinabi niyo na rin na hindi niyo kilala yung inyong mga anak. We love them both, but the way we express our love is different considering all the factors na aking pong nabanggit sa inyo. Now, to add to this, kasama po natin dito si paring Dennis at saka si paring Allison at meron po silang mahalagang input tungkol po sa napakahalagang topic na ito. Blessed weekend po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapare. Salamat po sa patuloy po ninyong pakikinig sa ating programang Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Ito po si paring Dennis, kanina ay narinig po natin si paring Jebo, at mamaya po ay makakapiling po natin si paring Allison. So malapit na naman po mga araw ng puso, pag-ibig, yan ang tema ng buwan na ito. Pero sa ating tahanan, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, dapat po'y umaapaw po tayo sa pag-ibig, no? Overflowing. Kung nasa atin po ang ating Panginoong Jesus, at ay dapat umaapaw
ang love, no, para sa, of course, sa ating Panginoong, sa Diyos Ama, at sa ating kapwa. At alam nyo po ba na marami ang hindi po nakakaranas ng tunay po na pagmamahal, at lalong hindi po marunong magmahal, no, especially po yung pagka doon sa growing up years po ninyo, or pinapakita po natin sa training yung impact po ng different seasons, no, sa pag ano pa lang, pag hindi mo na experience yung love at the very early age, yung childhood mo ay puro ano, yung problema at rejection, condemnation. Ayan, hindi mahihirapan kang i-express yung love, no, sa iyong mga relationships. Ang pagmamahal po ay hindi po overnight 'yan. At ito po ay natututunan, sabi ko nga po kanina, mula po sa ating pagkabata, the way that we experience love from our parents, from the people close to us, especially po sa tatay. At yung love of the father is very important, no? Kasi yun po yung representative, yung representation ng pag-ibig po ng Diyos, how our Father loves us. At parati ko pong inuulit-ulit ito, no, na yung pag-represent po natin sa Panginoon is yun po, kung paano po yung experience na sa ating tatay, how our children experiences yung pag-ibig natin, yung pag-ibig ng isang ama, no, sa kanila through us. Yun din po yung sa thinking po nila, that is how the love of the Father is. At yun, kung yung overflowing yung pag-ibig mo, if you understand the principles of the Bible sa 1 Corinthians 13, yan po yung love verses, at yun po yung characteristic, I believe, ng love ng Panginoon Diyos sa atin, yung love ni Jesus sa atin. And if we truly understand that, yung depth, yung height, yung width, yung length, no, ng pagmamahal ni Jesus Christ na nasa atin, it is easy to just give it out, no, kasi bumubuhos po ito, o maapaw po ito. At yun po yung gusto po nating principles na ma-apply sa ating buhay, maihayag po sa inyo, ma-encourage kayo na yes, mahirap kung ang basihan po natin is yung pag-ibig po ng mundo, ay mahirap po, no, kasi nakikita po natin yung atmosphere ngayon, lalo na po yung pagdating na po nung yung election period, no, na nakikita po natin, even yung social media is very toxic, no. Sabihin natin, saan ang love ngayon? Parang there's a very divisive atmosphere. At sabi nga ng Panginoon na kapag tayo po ay nagmamahal, nakikita po nila ang Diyos sa atin. So yun po yung tanda, being followers of the Lord Jesus Christ, yung love. They will know that you are disciples of Jesus because of your love. Yung love ng Panginoon, naintindihan natin at umaapaw sa atin, and we give it to our children, we give it to our family. No, and I think yun po yung yun yung essence ng pagmamagulang din. At tayo po bilang mga magulang, we are the teacher of our children in terms of how to love. Minsan sinasabi po natin, mahal kita, alam mo naman yan anak, kasi todo-todo ako magsakripisyo, nagtatrabaho, nandito sa malayong lugar, hindi kita nakikita, pero dahil love kita, gusto ko ibigay yung the best para sa'yo, ng mga pangangailangan mo. So yun po yung, para sa mga magulang, yun yung way that they show love. So iba-ibang paraan, yung love language, yung yan, pagbibigay ng mga bagay, material things. Merong iba, they give time. So oras naman yung ibinibigay, yung iba naman service, pinagsisilbihan, yung kanyang mahal sa buhay or inaalagaan. Yung iba naman words, no? So appreciation, words of delight, so binubuhusan ng mga affirmation. At yung iba naman touch, niyayakap, hinahalikan,
At ito po yung mga love languages, and this is the way that we love, and ito rin po yung language ng ating mga anak, ating mahal sa buhay, na ito yung gusto nilang ma-experience. Now, paano po ba kung pumalpak yung ating mga anak? Kasi mahirap po yung kung mabait sila ngayon, madali kang magpakita ng mga love languages, magpakita ng expression mo ng love. No, pero paano kung palpak yung kanilang let's say hindi sila sumusunod, matigas ang ulo, minsan hindi rumirespeto, minsan lumalayo sa'yo, minsan hindi nila namimit yung expectations mo. So meron kang expectations na sinet, pero nakikita mo na parang taliwas yung ginagawa nila doon sa expectations mo, and therefore you get disappointed, you get frustrated, at minsan nagagalit ka. And yung atmosphere ninyo sa inyong tahanan, it can be toxic, or yung relationship ninyo, nakikita mo na may inis, may strife between you and your children. So, sa mga ganitong conditions, kaya mo pa rin ba silang i-love? No? At ipakita yung mga dati mong pinapakita. No, imagine mo yung dati, pagka naglalaan ka ng oras, syempre, you want na maayos yung usapan, masaya yung company, at minsan nare-reciprocate, you give time dahil masaya ka kasama eh. Pero paano kung boring na? Paano kung hindi nagre-reciprocate? 'Di ba? Minsan it grows cold. Minsan parang iniiwasan mo na, ayoko na dito kasi wala naman kaming pag-uusapan, o kaya mag-aaway lang kami. So, minsan mga magulang tinitiis at sige, kahit napasaway yung anak ko, pero yung attitude, yung nasa loob natin, walang joy, yung itsura mo pa lang, parang tinitiis mo. And nararamdaman po ito ng mga bata. No? Especially kung ikaw ay galit, kung ikaw ay disappointed, ay nase-sense po nila ito. So sa atin po, ang challenge po natin bilang mga magulang, yun po yung role natin is to give selfless, unconditional love sa ating mga anak. So, yun po, we have to make sure that they are loved. Especially po kung marami po kayong mga anak, kailangan pantay-pantay, yung may tinatawag po na middle child syndrome, minsan nabibigyan ng attention yung panganay, nabibigyan ng attention yung bunso. Pagdating po sa middle child, parang hindi na ganun yung same attention. So, ang challenge sa atin po is to be able to show or make sure that our children are loved. Hindi lang po show, no? Kasi madali yan, externals po yan. Pero yung sa atin is, are you sure that they feel that they are loved? And ang na-realize ko po, ang love po ay hindi lamang nararamdaman, kundi nase-sense din. So, alam nila kung galit ka, alam nila kung totoo yung sinasabi mo, kung authentic ka, alam nila kung na-forgive mo na, kung sakaling nagkamali sila, na-forgive na ba ako ni Daddy. Alam nila kung disappointed ka sa kanila or offended ka. So, alam po ninyo, sabi sa Book of Romans, sa chapter 8 po, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Napaka-importante po ito. Dahil sa pagtubos po sa atin ni Kristo Jesus mula sa ating kasalanan, maayos na ang relasyon natin sa Diyos Ama. We are already reconciled with God. So tignan po ninyo ito. Love tayo ni God, no, ng buong buo. Sabi nga po sa John 3:16, He has given us Jesus, His only begotten Son, para tubusin tayo. He does not want us to perish but have eternal life. So Jesus paid for all our sins, all the sins of all humanity. No? Finorgive na tayo ng Panginoon, and all we have to do is to receive that forgiveness. By grace we have been saved, and it is through faith that we respond. Hindi yung works natin, hindi yung good works natin, but it is through faith, receiving yung love na binigay sa atin ni Jesus Christ. Ganito po kasi yan. When, nung wala pa si Jesus, because of sin, parang hinostage tayo ng kaaway. No? So, nandyan po yung guilt, nandyan yung shame.
So the enemy tells us, ayan, kasi ginawa mo, ayan, di ka worthy. Merong shame. So feeling mo parang, I am humiliated dahil sa ginawa ko. So yun po yung effect ng sin sa atin. Effect ng ginawa ng kaaway sa akin. We feel condemned. No, yung words na sinasabi sa atin, kung negative words yung sinasabi sa atin ng even yung ating mga magulang, you feel condemned. Wala kang kwentang tao, people around you, toxic environment, all of these things. Pero because of Jesus, He paid for our sins. So wala na tayo sa ni Satan if we are in Christ. Wala na tayo doon sa kanyang custody, no? Or jurisdiction. Ayan. So dahil sa ginawa ni Jesus, we are freed. Pinalaya na tayo. We are fully freed. So yan po yung the finished work of Jesus Christ. Fully forgiven. God sees us with the righteousness of Christ. So He sees us na malinis tayo. Because of Jesus, umaapaw yung love niya sa atin, nagfo-flow. At kahit minsan pumapalpak tayo, minsan nakakalimot, and because of our relationship with Him, fully reconciled na, and because of His love, we are, because of what Jesus has done, we are a new creation. Kaya sabi sa Hebrews, we can come to the Lord with confidence. So, nakita po ninyo yung principles na ito, na yung relationship natin sa Panginoon because of Christ. So, ang gusto ko pong makita po ninyo is that para ma-experience natin or ma-experience ang mga anak natin na mahal natin sila, that they are loved. Una, love is unconditional. So whether our children are good or bad, naughty or nice, mataas ang grades, mababa, minsan ayos, ang performance, minsan palpak, minsan yung behavior nila hindi okay, minsan okay na okay, mahalaga is we still love them. We have to show them pantay-pantay sila. No? They have they still can come to us. No, may access sila sa atin. Minsan may mga relationships na dahil nag-away, they shut the door. So ang mahalaga is okay, nagkaroon tayo ng argument pero you can still come to me, anak, because I love you. At patatawarin kita. At yan. So ganun, we can learn biblical principles. At alam po nila, natatanggapin po natin sila kahit na ano po ang kanilang mga nagawa. Kaya po marami pong mga bata ang parang pag sila po ay medyo nalulung sa kapalpakan, ang hirap po nilang lumapit sa kanilang mga magulang. So lumalapit po sila sa iba, and yung iba patuloy po na pababa, downward spiral. Bakit? Kasi alam nila na kapag pumunta sila sa kanilang mga magulang, anong gagawin? Papagalitan lang, ipapahiya lang, itatakwil. So wala silang access. And si God, binibigay niya yung access na yun sa atin. That even if, sabi nga, even when we were sinners, Christ died for us. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. So dapat ganun din. And then pangalawa, pag forgiven na, wag na nating ibalik-balik yung mga kapalpakan nila. Minsan, we parents can become historical, no? So, ang natin, para hindi ka makalimot, yan, ginawa mo. Dapat, wag mo nang ulitin. Pero, ibinabalik natin sila. And this way, they can be condemned. No? So, minsan, nag-harden yung hearts nila sa atin. Kasi nga, pag pumunta ako kay mommy, pumunta ako kay daddy, ang gagawin lang naman, susumbatan ako eh. So instead, we have to assure them na, anak, I have forgiven you. Okay na tayo. Alam ko, kunyari may bago kang kapalpakan, that is not you. Okay? So makakabalik ka sa akin and I will receive you. And then pangatlo, we have to be consistent with loving our children. Wala ring favoritism. Yung consistent is napapractice po yun. Yan, mahirap po ang parenting, but with the love of Jesus flowing in us, with the Holy Spirit working through us, kaya po natin yan. Alright, so God bless po. I'll turn you over kay Paring Allison for our more insights and our devotion. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito pong yung Paring Allison at nakikinig po kayo sa programang Parenting and Relationship Enhancement o PARE. Ilang tulog na lamang po ay ipagdiriwang na naman po ng mga magsing-irog ang araw ng mga puso. Nawa po ay hindi lamang po sa araw na ito, kung hindi po sa
bawat pagkakataon ay taglayin po natin ang mensahe po ng pag-ibig. Hindi lamang po sa mag-asawa, kundi maging sa loob po ng atin pong pamilya ay maranasan pong lubos ng atin pong mga anak. How do we make it sure that our kids know the Father's love? Pag sinabi po natin ito ay, ang ibig lamang po natin sabihin ay gusto nating maipadama sa ating mga anak na tayo bilang mga ama, mahal natin sila. Mahalaga po ang pananalita upang we can put across the message na mahal natin sila. Ngunit may kaakibat po itong aksyon at yun po ang nais po nating tignan. Meron kasi pong pag-aaral na ginawa po at I will be quoting on the study ni Ronald Rohner of the University of Connecticut, co-author po ng new study in personality and social psychology. Mahalaga po ang kanya pong tinuran dito. In fact, ang sinasabi niya that a father's love contributes as much to a child's development as does a mother's love. Ibig sabihin, ang pag-ibig po ng isang ama ay kasintulad lang din po ng pagmamahal ng isang ina. Kung minsan po ay nadidiminish po na lagi po sa ina, di ba? Para bang hindi na kailangan yung pagmamahal ng isang ama. Ngunit ang sinasabi po ng pag-aaral na to ay mahalaga din po sa paglago ng isang bata, ng isang anak, ang pagmamahal ng isang ama. Alam niyo po, kung titignan po natin ito, ang sinasabi niya that according to this research, the power of parental rejection and acceptance in shaping our personalities or the personalities of our children into adulthood is very vital. Napakahalaga po nito pag pinag-usapan po natin kung ano po yung the lack thereof ng pagmamahal ng isang ama ay maaari po matranslate into a parental rejection. At kung lubusan naman po nararamdaman ng bata, nararanasan niya po ang pagmamahal, naroon naman po yung tinatawag nating parental acceptance, thereby it shapes the personality of a child that he can bring to sa kanya pong paglaki. And this study actually of Ronald Rohner of the University of Connecticut, it is at least 50 years of international research. Talagang medyo malalim po ang naging pag-aaral po nila dito. At kung titignan po natin yung strong and consistent effect on personality and personality development, ay naroon po yung kaakibat po doon yung experiencing rejection mula po sa kanilang mga magulang, lalo na po sa kanilang ama. Children and adults everywhere, regardless of differences in race, culture, and gender, tend to respond in exactly the same way when they perceive themselves to be rejected. Wala pong pagkakaiba. Mula po sa 50 years of international research and studies, nakita po nila na ang mga bata, maging ang mga adult, kahit saan po, regardless ng kanila pong lahi, kultura o kasarian, ay they respond in exactly the same way when they perceive themselves to be rejected. Kasi ang kawalan po ng pag-ibig, ang kawalan po ng pagmamahal, this can be translated by our kids as rejection. At mula po sa pag-aaral po nila, 36 studies from around the world that together involved more than 10,000 participants, Rohner found that in response to rejection by their parents, children tend to feel more anxious and insecure. Kung minsan mapapansin ninyo, bakit parang lagi na lang balisa, di ba? Bakit parang wala siyang confidence, di ba? Maari po natin itong matrace, masukat sa kanya pong paglaki sa naging karanasan niya po sa loob po ng kanilang tahanan. O kaya naman po hostile po ba? O kaya meron bang aggressiveness towards others? This can be attributed doon po habang po siya ay
lumalaki. Kaya napakahalaga pong magandang makita po natin ito. Kaya nga po sa The World Needs a Father, meron pong bahagi doon yung providing emotional security. Because being able to provide emotional security is one of the 4 responsibility ng isang tatay. So kung kayo po ay mga tatay, nakikinig po kayo ngayon, I hope you'll be able to tune in until the end sapagkat makikita po natin dito na akala lang natin na hindi lang kasi ako paring Allison nagbe-verbalize, hindi kasi ako ganung klase ang personality ko. Now we can start to pag-aralan na po natin ito. At kaakibat nga po ng pananalita na sinasabi nating mahal natin sila, ay naroroon po yung pagkilos natin na inaabangan po nila. How do we respond in a moment? Kailangan maipadama po natin yung pagmamahal na yon. Because the pain of rejection, especially when it occurs over a period of time sa kanila pong pagkabata, pakinggan nyo po ito. It tends to linger into adulthood, making it more difficult for adults who were rejected as children to form secure and trusting relationships with their intimate partners. Kaya siguro kahit po sa mag-asawa, parang lagi may insecurities, kulang sa tiwala, di ba? Bakit may mga ganong klase mga relasyon? Marahil matutukoy po natin yan doon po sa kanila pong pagkabata. Kumusta po ang kanila pong pagkabata? Naramdaman po ba nila yung dalisay na pagmamahal ng isang ama? The love that is supposedly be experienced and it was supposed to be intentional po. Kailangan po pinag-iisipan po ng gusto ito kung paano po natin maipapadama sa kanila ng totohanan po. Nang hindi po dahil lamang po na, alam mo, meron po sila nagawang mabuti, alam mo yon. At sa ating pong pagpapatuloy, makikita po natin na marami pong ebidensya na sa pag-aaral po ni Roner at ang kanyang team, ang kanyang mga kasama, kung papaano po na, alam nyo po na ang sinasabi rito, yung physical pain ay katulad din po ng emotional pain. Yung kawalan po ng pagmamahal, hindi po naranasan ng bata, ay magkasintulad po ng physical pain. Ngunit, ang kanila po na pagkakaiba, ito, ang physical pain na nare-register sa brain, oo, masakit, naroon, ngunit, ang emotional pain, naglilinger po ito. Nagpapatuloy po ito at tila para bang nare-replay sa kanilang isipan ng paulit-ulit. That's why they could not let it go. Kaya kahit na sa kanilang matalino man sila, graduate man sila ng anong kurso, ay tila, bakit ganon? When they respond to others, parang ang dali nilang ma-trigger. Bakit ang dali po nila na mag-respond negatively? Bakit ang hirap nila magtiwala? Bakit maging sa kanilang asawa ay parang lagi silang doubtful? Why? It is because of this recurring na emotional pain na naranasan po nila nung sila po ay bata pa. That's why the importance of father's love should help motivate men to become more and more involved in nurturing childcare. Kasi aminin man po natin sa hindi ba kadalasan pag sinabi nating childcare, kay mami na yan, di ba? Sinong pupunta sa school? Si mami na yan. Sino mag-a-attend ng mga ng mga meeting? Si mami yan. Si daddy kasi nag-o-office. Ngunit kung aalalahanin natin ang tinuturo dito, ang sinasabi ng research na ito, na napakalaki daw ng bahagi ng pagmamahal ng isang ama sa paglaki po ng ating pong mga anak. Minsan nga may nagtanong, Daddy, do you love me more when it is my birthday? Bakit niya natanong yon? Kasi tuwing kaarawan niya, di ba? O anak, anong gusto mong regalo? O anak, magsa-celebrate tayo, etc., etc. Ngunit pagkatapos nito, ay para bang naglaho lamang ang lahat. Parang wala na. Kaya nga, kuminsan ang bata, nilulook forward niya, birthday niya Di ba? Kuminsan, kailan ka magpapakain sa labas? Kahit tayo sa labas. Kasi, na-promote ako. Di ba? It's always something about us. Ngunit, kailan makita ng bata na ginagawa natin ito, hindi lamang dahil sa birthday niya,
kundi dahil sa na-promote ka, kundi mahal natin sila. Our love doesn't change based on birthdays. Our love doesn't change based on achievements or even in their mistakes. But it doesn't increase nor decrease based on the circumstance. Because our love is unconditional. Hindi po ba yun ang tinuturo sa providing emotional security? That our love should be unconditional. Mahirap po magbigay ng unconditional love kasi hindi po ito natural sa isang human being. That's why it's important for us to be able to tap to the source. Kailangan alam po natin sino ba yung source natin, di ba? Kanino ba tayo humuhugot ng pag-ibig, ng pagmamahal na ito, kundi sa ating Diyos. There are so many things a father's love gives and so many things that a lack of it destroys. Kapag daw tayo nagbibigay ng pag-ibig, nagkikreate daw tayo ng lasting relationship, ng trusting relationship, ng secured relationship, na kapag nakikita nila ang kanilang magulang nagmamahalan with a security of no divorce or no separation, marital separation, ay napapagtibay sila. They're gaining confidence sa pagharap nila sa mga tao, sa kanilang pag-aaral, mas nakakapag-achieve sila ng mahusay. Ngunit kung hindi po nila makita at maramdaman ang pag-ibig na ito, ang mangyayari po sa kanila, the lack of it, sabi, will destroy them. Bakit? Can you just imagine, paglaki nila, mag-aaway lagi sila sapagkat he or she would always be insecure, not trusting, Ang ibig sabihin lamang ng trusting po ay being able to establish a deep relationship sa mga kaibigan po o lalo na sa kanya pong mga intimate partners katulad ng kanyang may bahay o ng kanyang asawa. That's why it's nice for us to come to this passage which will serve as our devotion for this time. Ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, tinutukoy po dito na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Hindi po sinasabi rito that love is God. Hindi po natin dinidiyos ang pag-ibig, but rather God is love. Basahin ko po ito sa inyo. But anyone who does not love does not know God. Ibig sabihin kapag hindi daw tayo nagmamahal, hindi daw natin kilala ang Diyos. Katulad ng sabi ko, ang ating pagmamahal ay laging kapos until we're able to tap to the very source of love. Siya po ang ating pong Diyos. Siya po ang ating Diyos. At sa pagpapatuloy, for God is love. Ang Diyos daw po ay pag-ibig. Hindi lamang po inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kaya kung gusto po nating maibigay itong sakdal, wagas na pag-ibig sa atin pong mga anak, unconditionally, ay kailangan po maranasan natin muna ang pag-ibig ng Diyos sa atin po mga buhay. Kaya po ang dami po mga pag-aatake over social media, ang dami ng mga cancel culture na tinatawag. Why? It is because the lack thereof of this godly love na kailangan po natin maipadama unang-una sa atin pong mga pamilya at sa atin pong mga anak, sa atin pong mga kaibigan, at saka sa mundong nangangailangan po nito. Naniniwala po tayo na ang Diyos ang greatest example po natin pagdating po sa Father's love. Bakit? Because God's love is sacrificial. Siya na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. He sacrificed His own Son for our salvation because God loves us so much. Ang pag-ibig daw ng Diyos ay patient. So mga tatay, kailangan makita po itong ma-describe pong ating pagmamahal as patient. Kung minsan nakita ako ng baby, 1 year old, nako, magto 2 years old, nako, panahon ng kalikutan. Mag-exercise po tayo ng patience. There must be kindness,
kuminsan parang wala namang maganda masyado na ibibigay yung bata. Parang tapon dito, dumi doon, di ba? Kalat dito, kalat doon. But we will still be kind in how do we respond. And I'm relearning again kasi may apo po ako. And I'm relearning again kung paano po maging tatay. At this time kung paano po maging lolo. Kuminsan sa tagal ng panahon nakakalimutan ko na po ito. We need to be humble. We need to be honest, forgiving. We need to be faithful and selfless sa atin pong mga anak. Kasi bakit humble? Hindi tayo perfecto. Nagkakamali tayo. We need to be humble to admit it. We need to be honest as well na hindi natin kaya ito kundi lamang tayo tinutulungan ng Diyos. And because of that, we can be forgiving and we can remain faithful because God's love is steadfast. That makes us faithful and selfless. Kasi mahirap po maging sacrificial, maging sacrificing kapag tayo ay full of ourselves. That's why we need to be selfless para po tayo tunay makapagbigay ng servant leadership sa atin po mga pamilya, sa atin po mga anak. It is constant and unchanging. That is how God's love is being described. Do they know they are loved when they are being disciplined? Dapat, maramdaman nila yun. Bakit sila dinidisiplina? Bakit sila kinokorek? Dahil we're putting boundaries kasi mahal natin sila. Disciplining is actually should be a way of nurturing them para sila ay maging matured adults someday. So, bakit natin ginagawa ang mga bagay nito? Because we don't want them to wander or to rebel someday. Alam mo, kumisa parang pakalat-kalat na lang, parang walang direksyon ang buhay, ayaw natin to. At marami pa tayong pwedeng pag-usapan kung bakit, paano natin mapapakita ang pagmamahal na ito. Hindi lamang sa pagdidisiplina, but we can show empathy, no? Empathy. Pagkahabag kung sila ay in pain o nagkakamali o nagkamali na sa buhay. We need to be able to show this. We need to enter into the room of the feelings. Ibig sabihin, ano bang nararamdaman niya? Parang nararamdaman ko na rin. Why? Because we love them. That is the moment, that is the time that they want to feel na mahal natin sila. Hindi kung kailan masaya ang buhay, madaling magpakita. Ngunit sa oras ng kalungkutan, sa oras ng pangangailangan, ang presensya mo, tatay, ang kailangan nila. Children or childhood is a confusing period all the way through the teen years and even beyond. That's why sa pagpapatuloy, we need to show this compassion, this kindness, this kind of love that can only be seen and experienced in God. Nawa po ay nakatulong po kami sa inyo sa mga simple pong mga pagtatalakay na ito. At kung meron po kayo nais na ipabot po sa amin mga tanong or mga topic na nais nyo pong namin may discuss over this program, ay ipadaan lamang nyo po sa Facebook page po ng The World Needs a Father or dito po sa FEBC under Pare po. Maraming salamat po kina paring Jebon at paring Dennis na nakasama po natin ngayon. Ito po ang inyong paring Allison. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.